Posibleng sampahan ng reklamong kapabayaan o negligence ang employer ni Jenny Alvarado. Siya po yung OFW na nasawi sa Kuwait at naipagpalit sa katrabaho ang bangkay nang iuwi sa Pilipinas. Posible rin kayang magpatupad ng deployment ban sa Kuwait? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Mapagmahal na ina na handang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Ito ang alaalang iniwan ni Jenny Alvarado sa kanyang mga anak sa kabila ng mapait na sinapit nito sa Kuwait. Tuwing magsasend po ako sa kanya ng mga achievements ko sa buhay, lagi niyang pinapaalala sa akin na congrats na lagi mong tatagan loob mo. Yung mga ngiti niya po sa amin na sinasabi, pinaparamdam po sa amin na mahal niya po kami, magkakapatid. Matapos si autopsy kahapon ng labi ni Jenny, nakaburol na siya sa kanilang tahanan sa Rodriguez, Rizal. Sabi ng mga anak ni Jenny, plano raw sana ng kanilang ina na wag nang bumalik sa Kuwait. Lagi niya po sa akin sinasabi yung dibo ko po na sabi niya, uuwi ako palagi yan sa iyo pag dibo mo na, paghahandaan natin. Then sabi ko, sige maantayin ko yan. Then sana uwi na siya ngayong February, but suddenly, eto nga po yung nangyari. Kwento ng mga anak ni Jenny, may nakausap daw silang dating kasambahay ng kapatid ng amo ni Jenny na nakakakilala sa kanya at ikinuwentong pinagmamalupitan daw ang kanilang ina. Yung alaga niya po na panganay ng amo niya, pag may mali pong nagsusumbong po siya ng mali sa nanay niya, and then parang pinag-iinitan po yung nanay namin. Tapos kinukulong po siya sa kwarto tapos pinapagutom. Tuwing uuwi raw ang kanilang ina sa Pilipinas, hinuhold daw ng kanyang amo ang sweldo nito. Pag umuwi po yung nanay namin, kinukontrata siya ng amo niya na 1 week ka lang dyan, hindi ko bibigay yung bumong sahod. Parang ganun po. Kasi hindi rin po binibigay yung kabuuang sahod, pati yung 13th month pay niya hanggang ngayon. Dahil dito at sa mga pasang nakita umano nila sa katawan ng kanilang ina, mas tumibay daw ang kanilang paniniwalang may foul play sa pagkamatay ng kanilang ina. Gusto raw nilang managot ang amo ng kanilang ina na pinagsilbihan nito sa loob ng 8 taon. Yung amo niya po, kasi mukhang hindi suffocate yung nangyari sa nanay namin. At yun yung paninindigan ko at ipaglalaban ko hanggang dulo. Kanina, nakiramay sa burol ni Jenny si Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Ay ulat ko rin na patuloy yung ating plano na magsulong ng pinapasuri pa natin sa abogado at plano natin talaga magsampa ng claim o kaso doon sa pagkakamali ng pagpapadala ng labi. Sa inisyal na report na natanggap ng Department of Migrant Workers, namatay umano si Jenny dahil sa epekto ng coal metal stove o indoor coal burner na sinindihan dahil malamig umano sa rest house ng employer. Naibahagi ko sa kanila ang kasong kapabayaan o negligence na isasampa natin laban sa employer. Dahil nga siya ay dinala sa bahay bakasyonan at hindi yun kanyang regular na tulugan at pananagutin lang natin yung employer kung ano yung responsibilidad niyang ginampanan. Pinag-aaralan na raw muli ng DMW kung nararapat ba ang suspension ng deployment ng mga domestic helpers sa Kuwait. As to whether pahigpitin pa natin is another thing at yan ang sinusuri natin ngayon. Ano pa ang mga measures na idadagdag natin para lalo pa natin masiguro ang proteksyon ng ating OFWs. At kung sa pagsusuri natin ay makakatulong ang suspension of deployment, ay gagawin din natin yan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras.